Di po, have we encountered healing from God? Talagang po mismo nakaranas din po ng pagpapagaling ng Panginoon. No? Ito po yung alam natin na ito yung istorya ng babaeng dinudugo na sa halip na ang Panginoong Hesus ang humipo sa kanya, siya mismo ang nakipagsiksikan sa mga tao para mahipo lamang ang laylayan. Laylayan na lang. Hindi niya in-aspire na yung collar o yung manggas ng Panginoon, kundi hinipo niya yung laylayan ng damit, ng cloak ng Panginoon. The touch. Ano po ba yung ibig sabihin ng touch? To be contact with. One of the things that make us feel better is being in touch with someone we love. Isa sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kagaangan sa ating kalooban, yung merong communication. Ito po sa totoo lang ng pandemic, talagang nasa bahay lang po tayong lahat eh. Sabik na sabik tayo na muli magkita-kita, magkaroon ng pag-communication. At kahit sa pamamagitan ng Facebook, at nung nakikita po tayo, ay naramdaman natin yung pananabik. Alam niyo po even King David sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Yung excitement. Bakit? Kasi pag pupunta siya sa house of the Lord, nakikita niya yung mga kapatiran doon. Yung mga co-worshipper niya. Dito rin sa atin, kapag sino po rito yung excited pa na dumarating yung araw ng Thursday sa Bible study natin? Sana dala pa rin po natin yung excitement. Kasi one of the things that make us feel better is being in touch with someone we love. Alam niyo po yung mga nasa ospital, yung mga pasyente, kapag dinadalaw ng mga mahal nila sa buhay, isa sa mga nagpapagaling din sa kanya yun, nakakapagpasigla. Halimbawa, sa school din naman, nung ako ay nag-aaral, nung ako'y elementary, pag dinadalaw po ako ng nanay ko, nung grade 1, grade 2 ako, pag dinadalaw ako ng nanay ko, nagpapasiklab ako, sumisigla ako, kahit hindi pa ako tinatanong ng teacher, titas na ako ng kamay, sumasagot na ako. Dahil iba yung dating kapag dinadalaw ka sa trabaho, kapag yung mga co-workers, alimbawa tayo nila, yung mga retiree, tapos dumalaw sa mga naiwan nila ron. Ang saya rin ng pakiramdam. Uy, dinalaw ako. Kumusta na? May kumustahan, di po ba? Ang sarap pagka dinadalaw. Yung to be in touch with. Sabi rin, kahit sa bahay, kapag ka merong bisitang dumarating, ang saya ng feeling kapag ka yung dinadalaw ka. Sa church, kapag ka yung mga matagal mo nang hindi nakakasama mga kapatiran, dinalaw ka. Nakakaluwag din ang kalooban. Mas lalo na po sa jail. Pagka yung jail, yung mga nakakulong, tapos dinadalaw ng mga mahal nila sa buhay. Yung tuwa ng mga dinadalaw. Alam nyo, kamakailan merong nabalitaan tayo sa TV na isang tao, isang bilanggo tumakas. At ang dahilan niya, kaya siya tumakas, kasi wala siyang dalaw. Ganoon. Ngayon, kaya sabi ko, napaka-mahalaga talaga yung tayo is to be in touch with someone we love. How about being in touch with God? Sabi niya, how about being in touch with God? Yung nakikipag-ugnayan tayo sa Panginoon. Di ba? Ang lalong natutuwa ang Panginoon. Ito po yung 12 years itong babaeng ito na dinudugo, 12 years. Sabi niya, she has 12 years health problem. Naranasan niya 12 years, biro mo, dinudugo. Base po sa siyensya, yung babaeng mga dinudugo na tumatagal ng mga 2 months, 3 months, nagre-release na to ng mga ibang amoy. Masasabi po natin, mabaho na gano'n. Hindi na maganda because of the blood. Yung meron pong impact. Ito, how much more to 12 years na. So siguro talagang malayo pa to na nangangamoy na talaga. No? At pag sinasabi sa Bible, sa Old Testament, that kapag yung babae dinudugo, tinuturing itong unclean. Sa book of Mark, chapter 5, verse 26, sabi, she had suffered a great deal under the care of many doctors. Ibig sabihin,
tong babaeng to, iba't ibang doktor na ang tumingin sa kanya para mapagaling. Pero sa 12 years na yon, walang doktor nakapagpagaling sa kanya. Hanggang sa maubos, and she had spent all the money she had. Naubos na ang kayamanan niya sa pagpapagamot. Yet, instead of getting better, she grew worse. Lalong lumalala. Bakit? Sometimes, pero tingnan mo 12 years, dinudugo. Siguro, ang dami ng dugo na nawala dito sa babaeng to. Pero bakit 12 years, buhay pa siya? Bakit kaya? God allows these things to happen. Bakit? Gusto ng Lord na iparamdam sa mga tao ang kapangyarihan niya. Sabi niya, makikita natin sa babaeng ito na dinudugo. She was determined. Determinado siyang gumaling. Kaya nga sa sobrang determinado niyang gumaling, kahit na sino, kahit mga doktor na pinuntahan niya na hanggang sa talagang walang nagpagaling. Hanggang sa nabalitaan niya ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling. Siguro, sa totoo lang itong babaeng ito, hindi naman agad maniniwala na sa Panginoong Hesus na nakapagpapagaling kung hindi ito nakakasama lagi ng Panginoon. Siguro itong babaeng ito, naroon din siya nung nagkaroon ng Beatitudes. Yung mga blessed are those sa chapter 5 ng Matthew, naroon din siguro siya. At naroon din siya nung mga time na nagpapagaling ang Panginoon sa maraming mga tao. At nandun din siya pag nangangaral ang Panginoon. At yun ang isang bagay na nagbigay ng determinasyon sa kanya para lalo lumapit sa Panginoon. Sabi, the woman is very determined to be healed. She has a willpower. Kahit na talagang hinang-hina na ang katawan niya dahil sa 12 years na siya dinudugo, she has a willpower. And she is hopeful na siya ay gagaling. Sabi niya, if only I could touch his cloak, I will be healed. Yun ang determinasyon niya. Alam niyo, siguro, na sa atin to, common na sa atin to. Yung pag dumadating si Nazareno, pag pinaparada si Black Nazarene dun sa Quiapo, naghahagis ng mga tuwalya, panyo, sabi, para mahipo, para ipunas lamang kay Black Nazarene. No? Para akala nila, pag nahipo, natantay na kay Black Nazarene at idinapo nila sa kanilang mga katawan, gumagaling sila. Ganon. Pero sa totoo lang, hindi yun ang nagpapagaling eh. Ang nagpapagaling, yung pananampalataya natin. Sabi niya, because of your faith, you've been healed. Sabi niya. Itong babaeng ito is nasa labanan. She is in battle. Nakikipaglabanan siya doon sa karamdaman na meron siya. Ayaw niya. Sa totoo lang, tayo nga, pagka minsan masakit lang ulo natin, gusto na nating higa eh. O kaya minsan, pagka meron tayong nararamdamang hindi maganda, gusto na natin ipahinga, itulog, ipakonfine. Pero itong babaeng ito, talagang naglakbay, pinuntahan ng Panginoong Hesus, nakipagsiksikan. No matter what happened, na pinandidirihan siya. Alam mo, kaya siguro nakasiksik to sa mga tao dahil umiiwas yung tao sa amoy niya eh. Yun yung naging ano niya. Sandata niya para lalo makalapit sa Panginoon. And lastly, the woman has faith. Punong-puno siya ng pananampalataya. Sabi niya, if only I could touch his cloak, I will be healed. Alam niyo po yung ibig sabihin ng touch? Yung touch means to be in contact, to connect, to encourage, to help. Sabi niya, no touch, no connection, no restoration. Tama naman eh. Sa totoo lang eh. Pero because she touched Jesus Christ on that day, communication, nagkaroon ng communication. And that communication leads to restoration of his life. The woman got healed because of the touch she had to Jesus Christ. Alam niyo po ba, may abbreviation ng ginawa sa touch. Alam niyo meaning ng touch? T-O-U-C-H means T, touch, O, off, U, unclean, C, Christ, H, healed. So, ibig sabihin,
Touch mean, touch of unclean, Christ healed. Dahil sa paghipo ng babaeng dinudugo, pinagaling siya ni Kristo. And the only thing that healed this woman is her faith. Because faith heals the woman's bleeding. Sabi po, faith is a fact. Ang pananampalataya ay is a fact, ay katunayan. Faith is a fact, faith is an act, and faith must be intact. So, tatlo yan, ano? Sa Mark chapter 5, verse 34, sabi po, He said to her, sinabi ng Panginoong Yesus sa babaeng dinudugo, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Ito po, nung hinawakan ng Panginoon, ito po nga pala yung senaryo, nung hinawakan ng Panginoon, hinawakan ng dinudugong babae, ang Panginoon, there is a power that release from God. Sabi ng Panginoon, sino humipo sa akin? Sabi ng mga apostol, Panginoon, Master, ang daming mga tao nagsisiksikan. Hindi na namin alam kung sino yung mga umipo sa'yo. Ang dami nila eh. Pero nakita niya ang babae na talagang alam niya na dahil sa pananampalataya ng babaeng ito, there is a power release from the cloak of Christ during that time na nagpagaling sa bleeding ng babae. Bleeding is the woman's sickness, symbolizes impurity. Ang ibig sabihin, pagka yung babae during that time ay dinudugo, tinuturing siyang impure. Bleeding is the woman's sickness, symbolizes impurity. Sa buhay natin, napakarami rin po natin mga impurities in life. Despite of her traumas or disappointment, she survived and moved on. When she was knocked down, she got up. She persevered through heartache, humiliation, and trouble until they came out stronger by God's healing. So sabi mo, sa kabila ng lahat ng mga disappointments niya dahil 12 years siya nagpunta sa mga doktor, pero hindi siya napagamot. Naubos ang kayamanan niya sa pagpapagamot, pero hindi pa rin siya gumaling. She survives and moved on. Kahit hindi siya naging hopeless. Talagang naghanap pa rin siya ng bagay na magpapagaling sa kanya, and that is our Lord Jesus Christ. Sabi niya, ito yung pinaka-humble way na ginawa niya, sabi niya, if only I could touch His cloak, maawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon, I will be healed. So nakita natin, sana sa buhay natin, meron po ba rin tayong determinasyon na mahipo kahit ang laylayan ng Panginoon sa pananalangin, sa pakikipag-ugnayan, sa paglilingkod sa Panginoon. Paano po ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Nandun pa rin po ba ang determinasyon natin sa paglilingkod na makita, na mabigyan, na makapag-release ang Panginoon ng kanyang kapangyarihan for us to be healed? Gusto ko lang po bigyan yung illustration. Alam niyo po, yung during COVID time, 2021, yung kuya ko po, nagkaroon ng COVID. Sabi ko, Kuya, kahit na i-lockdown nila tayong dalawa rito sa bahay, tayong dalawa, aalagaan kita. Sabi ko, asikasuhin kita. Pagkakataon ko na para maglingkod sa'yo, sabi ko. Dahil si kuya ko ay isa rin siyang missionary pastor. Kamamatay lang nung co-pastor niya dahil sa COVID. Nahawaan pala siya. At dahil time na yun, na yung symptoms ng COVID, nararanasan niya na yung talagang masakit ang buong katawan niya, ganyan. Sabi niya, Kuya, liga, sabi ko, pinunasan ko siya, nilinis ko siya, nagpakulo ko ng tubig na may luya, na may lemon, at sinuog ko siya para mamatay yung
sa lalamunan niya yung COVID virus. Pero, at diniklara ko, sabi ko, Kuya, wag na wag kang magpapapunta sa ospital dahil mamamatay ka lang. Yung parang prophetic na pala yung sinabi ko. Pag nagpapunta ka sa ospital, mamamatay ka lang. Bakit? Sabi ko, una, busy ang mga ospital. Nakita kong haba ng pila sa bawat ospital. At marami nang namamatay dahil sa kakahintay doon. Pangalawa, yung mga doktor doon, masyado na silang stress. Sila na rin mismo namamatay na. Di ba? Alam niyo naman po siguro yung ganun istorya, no? Nangangamatay na. So sabi ko, huwag kang magpapadala sa ospital. Tayong dalawa rito, aalagaan kita. Sikasuyo. Tapos, Kuya, di ba, may pangako ka pa, sabi mo, na dadalhin mo ako sa bundok. At doon yung sa ministeryo mo ron, makakatuwang mo ako. Oo, sige, sabi niya. So sabi niya, sige, pag-pray mo ako, Jake, sabi niya. Liga, pray tayo. So alam niyo, nag-pray kami. At ang prayer ko, kinlaim ko yung prayer ni Hezekiah. Yung nangyari kay King Hezekiah. Lord, kung si King Hezekiah, sabi ko, dineclare ko, binigyan mo ng 15 years, bigyan mo rin po ng another 15 years si kuya ko. Tapos sabi ng kuya ko, Amen, Lord. Amen. So we claim that, na-claim namin. At binigay ng Lord na sa amin. Kinlaim na namin. Kaya lang yung time na nagkaroon kami ng online meeting, yung anak niya nasa Dubai, nag-declare, sabi, dali na sa ospital si Papa. Tinutulang ko mariin, sabi ko, wag, mamamatay lang si Papa mo pagka dinala mo sa ospital. Dahil nga pinaliwanag ko, busy lahat yung ospital, napakahaba ng pila, marami na inaabot na namamatay na doon dahil pero hindi nabibigyan ng treatment. At the same time, yung mga doktor, alam niyo po, sabi sa akin, alam mo, kuya, sabi ng kapatid ko kung may karapatang magdesisyon dyan, walang iba kundi yung anak. So dahil doon, nanahimik po ako. So silang nasunod. Ngayon po, nung sila'y nasunod, nagbiyahe hanggang mula ng alas 9 hanggang alas 12, sinuyod nila yung buong Cavite, nagpunta pa sila ng Maynila, walang tumanggap. Totoo po yung sinabi ko. Walang tumanggap sa kanilang ospital. Hanggang sa yung Jose Reyes na awalan sa kanya, binigyan siya ng oxygen. Pero hindi pa rin siya kinonfine, hindi pa rin siya tinangat. Nasa labas lang, binigyan lang siya ng oxygen. At tapos, hindi pa inuwi. Nung hindi inuwi, nagkaroon pa ng doon pa nag-hotel pa sila, yung protocol sa hotel, one person per room. So, 2 room inarkilan nila, yung isa sa kuya ko, isa sa anak niya. Alam niyo po talagang nangyari hanggang sa namatay ang kuya ko. Namatay ang kuya ko. Ang sinasabi ko po ito sa inyo, mga kapatid, dahil kung makakamtan lang natin yung determinasyon ng babaeng dinudugo na to, makakamit din natin yung kagalingan. Sabi niya, if only we could only have determined and hopeful in faith. Siguro buhay pa yung kuya. Pero wala, talagang ganun nangyari. No? So sabi natin dito, balikan natin yung ating teksto. Sabi, 12 years of impurity. What is that? 12 years of impurity. She has the feeling of disgusted, avoided, isolated. Tingnan natin. Sa 12 years of impurity ng babaeng to, iniiwasan na siya ng mga tao. Dahil kasi lalapit pa lang siya, yung amoy niya. Tsaka alam naman nila na pagka yung tao na nireregla o kaya dinudugo, ang sinamang hawakan ng babaeng ito ay tinuturing na marumi. Kaya yung mga tao nun, iniiwasan itong babaeng ito, halos ayaw dumikit. Ganon din pong experience ng COVID. Di ba nilalockdown pag nabalitaan na may COVID sa isang bahay, ang ginagawa, di ba, yung buong looban, buong skinita, isolated na. Talagang nila-lockdown. Di po ba? Ganon. Talagang yung experience ng COVID na to, parang naging experience ng babaeng dinudugo. Sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi niya, alam niyo po, I am 28 years bleeding with sin
before I came to Jesus for healing. Ang ibig sabihin dito, 28 years old po ako nung ako ay sumuko sa Panginoong Hesus at tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. 28 years of bleeding with sin. Ako po, nung time na yun. Before I came to Jesus for healing. Tanong ko lang po sa inyo, kayo po, ilang taon po kayo dinudugo sa kasalanan bago kayo humipo sa Panginoong Hesus? Pero hindi po yun, yung haba, yung ano yun. Biro mo to 12 years of impurity, no? Ako 28 years, pero sometimes meron pa, last moment of your life, talagang yung impurities mo, paggagalingin ng Panginoon, nalala niyo yung nasa kanan. Sabi nga, Panginoon, nalalahanin yun nasa kanang cross. Sabi nga, Panginoon, nalalahanin mo ko kapag ikaw ay nandiyan sa iyong kaharian, sa paraiso. Okay, sabi ng Panginoon, today, you will be with me in paradise. Di ba? How many years of impurity, how many years of bleeding with sin ang taong to. Pero, hindi tinitingnan ng Lord yung kung gaano katagal bago ka sumuko sa Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon dito, kung yung puso mo na handang tumanggap sa Panginoon. Alam niyo po ang gusto ko lang po na rito. Sa buhay po natin, iba't iba encounter natin sa Panginoon. Yung iba talaga nasa sobrang sadlak sa kasalanan at doon tumanggap sa Panginoon. Yung iba naman ay talagang na-realize na lang, hindi na kinakailangan sila yung naging mamamatay tao, kriminal, pero talagang sumuko sa Panginoon. Iba't iba experience natin. Ang sabi po rito sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Itong babaeng dinudugo na to, sa 12 years niyang bleeding, binigyan ng Panginoon ng kapahingahan. Ano ba sabi niya? Sabi niya, He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Salamat po sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng kalayaan sa ating dinaranas na pagdurugo ng kasalanan na naranasan natin. The feeling of disgust and avoided and isolated ay binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong pag-asa. At sabi po sa conclusion, ito na po conclusion po natin. The woman, wholeness and completeness restored. Tayo rin po, ni-restored tayo ng Panginoon sa lahat ng mga kamalian natin, sa lahat ng mga depekto natin, ni-restore tayo ng Panginoon. In Mark chapter 5 verse 34, sabi po, He said to her, sabi po rin sa Psalms chapter 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Ito po yung misyon ng Panginoon na pagalingin ang mga brokenhearted. At sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 14, Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Tanong ko lang po sa atin dito. It is a challenge. Are you still bleeding with sin? Tayo pa rin ba ay dinudugo ng mga kasalanan na ginagawa natin? Sometimes, ang Diyos nangungusap sa atin upang yung mga bagay na hindi pa natin naisusuko sa Kanya. It's about time para isuko natin. Para yung karakter natin sa buhay, unti-unti. Ito yung sabi natin, Christ-like image, di po ba? Let us allow Christ to touch you and be purified. Amen? So, sandali po tayo mukot na lang. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo sa mensahe na pinagkaloob po sa amin na inilarawan mo ang aming pagkatao sa tulad ng isang babaeng dinudugo. Kami man po ay dinudugo ng kasalanan o Diyos. Subalit, ito'y pinatigil mo nung kami ay lumapit sa iyo at ikaw ay aming tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas.
Salamat po sapagkat sa dami ng mga tao na nilalang mo, O Diyos. Isa kami sa mga taong kumilala at pinili mo, O Lord. Panginoon, we also pray, Panginoon, sa mensaheng ito sa buhay namin. Patuloy ka pong mangusap any part of our lives na may bleeding pa, Lord God. Touch it, Lord. And we are willing to touch you also, Lord God. To get in touch to you, Lord, in prayers, in reading your words, and sharing the experience that we encountered from you, Lord God. And we also pray, Panginoon, patuloy mo kaming hubugin according to your will. For us to give you glory, Lord. In Jesus' name, this we pray. Amen, amen.